Dili may buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Ang ilang tanan sa pagtindog. Before kita mag-aadto na sa tuwa nga scripture reading, silent prayer, una kita mag-usisa kita sa tagsa-tagsa na itong kasing-kasing. Hindi makapahimuot sa Ginoo at wa kining pangayog pasaylo before kita mag-proceed no sa tuwang buhaton ko na buta. Let us pray. Kung ano na kung may mga Biblia, pag-abrihan na ito no, dira sa libro sa Santiago or James. Mag-una ako sa verse 1 sa chapter 1 and mag-balos ka muna sa verse 2. Ang pulong sa Ginoo nagasulti, James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes of the scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice, and that he is exalted. But the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with burning heat, but is withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the passion is perisheth. It also shall be rich man fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say that when he is tainted, I am tainted of God. For God cannot be tainted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust and enticed. Verse 15, dunganan na tanan. And Where the last hath received, and bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. Salamat mo sa pulong sa Ginoo. Mag-aawit kita. Let us sing, Holy, Holy, Holy. Stanza number 1, ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning my soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons.
paubos kami Lord sa mga kaugalingon. Nagpasalamat kami Lord sa pagparimahin ka namo sa mga estado Ginoo sa kinabuhi. Nga kami Lord usa ka makasasala nga gikaluy-an nimo Ginoo, gipakabalaan nimo Lord, pinaagi kang Kristo Jesus. Salamat Lord sa nahuman Ginoo nga pagsakripisyo sa mga Ginoo. Nga morning rason Lord, nagatindog kami karon dinhi sa amo ang agibarugan. Kay tungod Lord sa nahuman ni Kristo Jesus. Salamat Ginoo kay luyuman Lord sa mga pagkadautan, luyuman Lord sa mga pagkamasupilon. Salamat Lord sa pagtawag ka namo Lord sa pagpakabalaan Ginoo. Lord, tabangi kami sa mga Ginoo nga pagkinabuhi. And especially Lord sa mga nahibili ng mga adlaw. Nga kami Ginoo magahandom, desire nga isakto Lord ang mga kinabuhi. Hinulsulan namo Lord ang mga kasalanan. And especially Lord, kinabuhi Ginoo nga matarong sa mga tubangan. Salamat Ginoo nga ikaw nagaparimahin ka namo nga ikaw ang Dios nga balaan nga nagtawag ka namo. And I pray Lord nga pinaagi sa imong pulong, pinaagi Ginoo sa balang espiritu, magatudlo ka namo Lord. Kay mao kining handom Ginoo nimo sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. And I pray Lord nga karon na adlaw sa imong mga pulong Ginoo tabangi kami nga makadawat ng pag-usab Lord sa imong mga pulong sa pagtudlo Ginoo sa imong mga kaanakan. And I pray Lord sa mga tagsa-tagsa mga kasing-kasing, paubos kami Ginoo. Gamhi kami Ginoo sa balang espiritu Lord sa pagdawat Ginoo sa mga mensahe. Tabangi kami Lord ang mga rebuilding Ginoo nga kasing-kasing, tudloi Ginoo sa pagpaubos Lord. And bisan pa man Lord sa imong alagad tabangan nimo Ginoo. Pinaagi mo sa balang espiritu. Salamat Ginoo karon nabuntag sa kahigayunan Ginoo nga imong gihatag kanamo. Sa ilo amang kami Ginoo sa among mga kasalanan. Tugyan namo ang tanan uban ang pagpasalamat kay Kristo Jesus. Amen. In His presence there is comfort. In His presence there is peace. When we sing the Father's song, we will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, with your presence. Salamat o balik ka mo sa paglingkod. Okay, awit kita again, crown Him with many crowns. Okay, stanza number 1, ready, sing. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne, on holy heavenly anthem from all music body song. Awake my soul and sing, all people died for thee, and healing was
tuwa nga tithes and offering ang yun nato tuwa nga dito. Hangyo ang usap sa pagpatindog, no? Alam sa tuwa nga doxology song. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ama namo nga may mayaw ng mga Diyos. Diyos namo na labing gamhanan sa tanan. Diyos namo na nakaila sa amoa. Bisan pa man Ginoo, ikaw na sayo Ginoo sa among mga kasing-kasing Lord. Lord God, dako among kalipay Ginoo nga nakaani kami Ginoo sa simbahan Lord. Sa tumong Ginoo para maka-worship kanimo Ginoo sa espiritu ug sa kamatuoran. Lord God, dako kay mo pasalamat Ginoo sa Sunday School Lord. Nga daghan kayo ikaw gipadayag kanamo Lord, pinagi sa imong mga balaan nga pulong Lord. Salamat kay Ginoo sa mga precious na mga pulong Lord. Lord God, pinapasalamatan sa namo Lord ang among negosyo, among mga trabaho, ang bisan pa man Ginoo sa mga estudyante Lord. Salamat kayo sa provision Lord. Provision sa matag adlaw Lord. Nakita gid namo Ginoo na great is thy faithfulness Lord. Wala gayud ikaw kakulang Lord sa matag adlaw ng mga kinahanglan Lord. Thank you so much Ana Lord. Labi na Lord, ang ginapasalamatan gayud namo og dako Lord, mao gayud ang kaluwasan Lord na nahuman ni Jesus Christ Lord. Salamat gayud kayo sa kaluwasan Lord. Lord God, ani kami karon Ginoo magahatag, magauli Lord sa among tithes and offering Lord. Inaot pa Ginoo, ikaw ta Ginoo magahatag sa amo og kaalam Lord kung sa ang paggamit kini nga salapi Lord. And Lord God, gina-praise up namo Ginoo ang ginhandom sa imong mga kaanakan Ginoo mao ang among permanent church building Lord. Ikaw ta Lord mag-provide sa tanan nga kinahanglan niini Lord. Pinasayod man kami Lord. Kini para sa imo Lord. Para sa imo kayamayan Lord. Tabangi kami Lord. Kung ikaw ta Lord mag-provide Lord. Lahatag sa mga tao Lord nga kailangan Lord. Kini ang pinaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat no. Balik ka mo palihog sa paglingkod. So, this time, hatag na itong time no, sa mag-render no, sa special number.
Hello. Ay, wala na ako. Sorry. Hello, hello. Okay, good. Okay. Sige. Please open your Bibles to Psalm 32. Psalm 32. Medyo may naya, group. Ang sa gain lang. Gain ang i-naya. Gain. Hello, hello. Okay na? Sige. Basi Psalm 32. So, pagbasahon ko lang diri, no? Sunda lang sa inyong mga mata, ang pulong sang Ginoo sa Psalm 32. Okay. So, basahan ko lang diri. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. For thee shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely, in the floods of great waters, they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Verse 9. Be not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Magampo kita.
Ginoo Dios nga balaan, salamat sa kaning buntag nga ginhatag mo sa amo. Ginoo, salamat sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa imong grasya. Lord, nagapaduol kami sa imo Ginoo. Tagay kami sang panghunahuna nga bukas, kasing-kasing nga nagaupo paubos. Willing Ginoo magdawat sang kamatuoran sa imo nga pulong. We pray Lord sa imo nga balaan nga espiritu nga magistorya sa amo karon Ginoo. O Ginoo, kung naisala kami sa among kasing-kasing nga maging obstacle sa amon nga pagtuon karon, Lord, pasayloha kami. In Jesus' name, Amen. So, ang title sa ato nga message karon, The Blessedness of the Forgiven. The blessedness of the forgiven. Now, may isa ka kailako nga OFW, gatrabaho sa barko, o every 6 months, naga-uli na siya. No? Marine engineering siya. Nakadto naman sa diri, ngalan niya si Lanster. O pagkabalik yun na diri, dili na magbakasyon na siya, pero dili dayon siya makalakaw. Dili siya kanang iyang choice jud, no? Kay nay requirement nga before siya makabalik sa trabaho. Kilanlan niya sang health screening. Dugay na, no? Dagan pa nga test. I-test siya nga dugo, pa-check up sa doktor. Daghan jud nga delay, no? O maadto na siya sa Manila para magpa-check up, para may kung clear na ang iyang health, na approval siya nga makalakaw. Dili pwede nga maglakaw ka dayon sa abroad magtrabaho. May health screening jud na, no? Og dira sa health screening, dira jud magawas ang mga tinago nato nga mga sakit. Muna usay lisod jud. Wala ka may matago kay naay gina-check. Now, the reason why gina-connect ko diri sa aton nga pagtuon, it's about sin. We cannot hide sin. Someday, one way or another, kung wala na to ginahindulsulan, magawas jud na, especially ang konsekwensya. Na story nga sa isa ka libro, may isa ka bata, ginkuwakawat niya ang teddy bear sang iyang igsuon. Og nagilak ang bata, ang banghod. O ginpangutana maguwang asang teddy bear. So, of course, nangatik ang maguwang. Wala ko kabalong nasa. Pangutana sang man, asa mo gintago? Wala ko kabalong nga sa gintago. Then one day, dito sa gawas, nay nagtubo nga mga tanom nga may nagtubo, mabinhi, seeds. Ang shape murag teddy bear. Ngano man, kay di ay ang teddy bear ginlubong sang maguwang, no? So of course ang sulod sang teddy bear nga to mga seeds, no? O nabutan time nga nagtubo. Nakita jud. Nahayag jud. Ang kalibutan, the flesh, the desires of the flesh, the world, and the devil would like to promote the pleasure of sin. In different ways sa aton kinabuhi, daghan nga ginaengganyo ang aton nga unod, ang kalibutan og si Satan sa aton kinabuhi nga lingaw na. Nindot na, pilihan na, maganahan ka jud na, importante na. But then the world, the flesh, and Satan, ginatago nila ang konsekwensya nga matabo behind ka na. They like to promote the pleasure, but they hide the deep and painful consequences it brings. There are times sa atong kinabuhi, murag, do mas ganahan kita nga taguon na lang. Pero wala kita kabalo nga naay consequence. Now, the challenge sa ato mga igsoon is repent
and stop living and hiding our sins. There are great blessings of being forgiven. We thought, kung gunita na ito ang sala, doon hadlok kita magbuya sa mga sala sa atong kinabuhi. Kay murag ba si madula ang kalingaw? Kalingaw, tama ba? Ang kalipay. Pero may mas dako nga panalangin sa tion nga maghinulsol o kung kita gin pasahilo. Ang kalibutan, si Satan, wala yan na ginasulti sa imo. Mag-istorya lang na siya, padayuna, tagua. Now why? Why there are great blessings of being forgiven? Of course, there's a need to repent. Why? Number 1, God always desires to bless you. Na makita mo dira sa verse 1 and 2 sa chapter 32. Blessed is he. Blessed is the man. Now, the meaning of the word blessed is, happy are you. Favor, it describes being favored by God. Ginpaboran ka sang Ginoo. Nindot, no? But of course, makita mo darang intention sang Ginoo, God wants to bless you. God wants you to be happy. God wants to extend His favor to you. God wants to extend His happiness. What kind of happiness does God give? Psalm 16:11, Thou wilt show me the path of life. In thy presence, the presence of God is fullness of joy, complete joy. At the right hand, there are pleasures forevermore. Now, makita mo diri sa kanang verse 1, He wants to forgive you. Bulahan ang tao, kansang mga kalapasan, gipasaylo, kansang mga sala, gipanas. No? Kung na-analyze yung kaninga word, blessed whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed Jude, kaya nga man, kay kung lang tao mo ang relation, kita na ay kalapasan sa Ginoo. Kita na isala sa Ginoo. No? Pero bulahan, ginpasaylo. Blessed na. We were forgiven. We were blessed and we were blessed because we were forgiven and we do not earn that forgiveness. Dili kita ngayon. When you repent, He forgives or removes or carry away your transgression. Sa uban niya translation, ang word niya transgression dira is rebellion. He forgives, when you repent, He forgives your rebellion and put your sin out of sight or whose sin is covered. Grabe, no? When you repent. What a blessing. Now, always remember, maigsoon sa Ginoo, there is no blessing when we are so prideful. Garbo kita kayo. And we seek our independence from God or go against His will. Ang word dira nga, transgression, rebellion. There's no blessing. Walay blessing. Kung kita magpadayon nga magrebelde sa Ginoo, garbuso kita. Indescribe dira ang gindescribe dira what is sin in 1 John chapter 3 verse 4. Whosoever committed sin transgresseth also the law. Now describe that. For sin is the transgression of the law. Indescribe, no? Sin is the transgression of the law. Sin describes as breaking the law or rebellion of the law of God. Now, isa ka insulted diri, tumukan na ang space bar. Ana. The fatality of sin can never be eased or covered. There are times, no? By our good works. Because sin itself is rebellion against the law of God. Sin is so fatal.
Masking kita tapala nato sa mayong buhat, simba-simba, pero hangtod ang aton nga sala, wala gina pangayuan pasaylo o gininulsulan, it's nothing. All our efforts and achievements are useless when the guilt of sin is present. Na ang presensya sang sala, ang guilt. That's why God wants you to repent. God wants, nakahimo kita sang sala. God wants us to repent. Sige, next. God wants you to experience His blessings and His forgiveness. All He wants for you is to repent from your sins. He wants to forgive you. He wants to experience sang pagpasaylo sang sala, pag-cover sang imo sala. But He wants you to come to, He wants us to repent. Another thing, next. Sige, next. He wants you to be cleared from the record of sin. Sige, next. So, titira, no? Bulahan ang tao nga wala na isipang sad-an sa Ginoo o walay gitaguang sala sa iyang kasing-kasing. God, when there's great blessing. When you repent, God clears out the record of your sin. Sa kalibutan, we may have a good reputation sa mata sa ubang nga tao. Pero dili nato matago ang aton nga record sang sala sa Ginoo. Pinindot kita karon. But we cannot hide the record of our sin before God. There's a great danger when we continue to hide our sin. Soon, our sin will find us. Sige, may verse dira, no? But if you will not do so, behold, ye have sinned against God, and be sure your sin will find you out. There are times, kinatago-tago na to. Pero dili kita katago sa Ginoo. Someday, our sin will eventually find us. Will reveal the consequence. All unconfessed sin, hidden sin, will reveal itself. That's why, nindot jod kung kita mangayo pasaylo og maginulsol. By the way, ginsulti dira no kung lang tawo mo dira sa verse 2. Ang taon niyo sa Bible sa basahon sa King James, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, those who repent and his record is cleared out. Naisumpay dira, and in whose spirit there is no guile. Ginasulti dira sang in whose no spirit there is no guile. Ang ginapasabot dira nga nagainulsol siya sang tinuod jud. Dili ka nang gainulsol para makasala usab. May nayana, no? Lord, sorry. Nangayo ka pa saylo sa Ginoo karon kay naikilanlanon ka sa iya. May mo nga style mo. May kilanlanon, may tuition nga bayran, may delikado, may lisod nga problema, nangayo ka sorry. Sang nag-clear na ang tanan, usab naman, no? No, no. We ask for forgiveness sincerely. So tira, no? There is no guile. Walang pang ilad ba? Tinuod jud. And when we do that, blessed is he who repents, and when he repents, he is cleared from the record of sin. But when we hide our sin, be careful, our sin will find us out. Isa ka story na, familiar kita kay King David, kay Bathsheba. No? Si King David nakakommit sa adultery. Sa kay Bathsheba, si Bathsheba na asawa, si Uriah. No? Gimbuntisan niya si Bathsheba. O para matago niya sala, ginpapatay niya si Uriah. No? Then, pagkauma na, ginpakaslan niya si Bathsheba. Abi matago iya. Nagawas jud. Nagabot ang isa ka prophet, no? Si Prophet God, to rebuke him of his sin. My son, God wants you to be cleared from the record of sin that can destroy your life.
God always desires to bless you. He wants to forgive you, and He wants to clear you from the record of sin. Pero naikilalanan, there's a need for repentance. Paghinulsol. Next. There is torment to the unrepentant. No, 9 times nga nagapagahi kita. You don't want to repent. God wants you to repent. He wants you to free from the consequences of unrepentant sin. Now, what are the consequences of the unrepentant? Dili jud. Maginulsol, tago-tago pa. Pero pagigay pa. Ang tawa, unsa dira? Suti dira. Unsay, what are the consequences? Your body wears out. Suti sa verse 3. Sige. Suti dira, no? Sa wala ko pa masulti ang akong mga sala. No? Or sa English, sa ibang translation, when I have not confessed my sin or when I keep silent of my sin. Unsay resulta? Nagluya ko daw sa nangagupok ang akong mga bukog tungod sa akong pag-agulo sa tibuo adlaw. Now, mao man ang ginbati ni David. No? This shows what David experienced. When he tried to hide his sin, he struggled physically. No? He struggled physically. Ang word dira sa inyo, King James, ang wax old, ang ginanila is to wear out. No? Though no one may know your sin, although wala nakabalo sa ato nga sala, sa imo nga sala, makita na, mapiktuhan yun yung mga lawas. It affects your whole being, mentally, emotionally, and physically. May isa ka description diri no sa Psalm 31 verse 9 and 10 lang tayo sa mga Bible. So tidra no consequences of unrepentant sin. So tidra sa Psalm 31 verse 9 and 10 lang tayo sa mga Bible. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eye is consumed with grief. Yea, my soul and my belly. Sa ila, usually ang belly, gina-relate na sa heart. Sa ila ang heart, bowels na, belly man na, relate na ng heart. Kung sa ginabati sa tiyan mo, ginabati sa kasing-kasing. No? So, tiyadara sa verse 10, for my life is spent with grief, kasubo, and my years with sighing. Ay, my strength faileth because of my iniquity, and my bones are consumed. Grabe, no? Napiktuan gid ang lawas. Sige, next. Sige, next. Unconfessed sin can lead to physical consequences like fatigue, psychosomatic being. Minsan psychosomatic, pain, physical pain, result of what is bingo sa imo nga ginapaminsar. Sa imo nga ginapaminsar, gabati na imo nga lawas. As well as emotional, such as anxiety, loss of joy, and irritability. These are often linked to a spiritual separation from God, a strained relationship with others, and an hindered prayer life. Now, always remember, my son, the source of our joy, the source of our peace, the source of our abundant life is God. And the moment, tinuod, may relationship ka sa Ginoo, but the moment ang iyong mga fellowship sa Ginoo, ang mayo nga sa ilunggot, tinamdanay na mo, no? Is broken, nagpalayo ka na sa the source of your joy. Distant ka na sa the source of your peace. Nangita ka na lang sa temporary joy. Temporary peace. Even as a church, mga ison sa Ginoo, ang church is like the body, is defined as the body of Christ. And sin wears out the body of Christ. Wax old. Kung ang sala sa atong kinabuhi, sa atong tunga, nagapadayon, sin wears out the body of Christ. Ang pag-alagad, ang pagsimba sa Ginoo, because na sala, ang pag-alagad o pagsimba sa Ginoo becomes something nga agwantahon na lang. Ay, simba na. Mauman man niya. Agwantahon tani. It is something that nga struggle.
Ga-struggle ka. Ang pag-alagad, it is not something nga, wala mo na ginaisip nga opportunity, kundi something nga, dapat mahuman na ni unta, mahuman na. Sin wears out the body of Christ. Instead nga ang pag-alagad, ang worship sa Ginoo is something that we look forward and something we enjoy. Dapat simba na, preparahan ko ako niya sarili. Excited na mo simba sa Ginoo. Lahi na. It is something agwantahon ko na lang. Hantod nga maguman ang pagsimba, feeling mo, do grabe, do nakapoy ka jud. Kay ginagwanta na ang pag-alagad sa Ginoo. The hard thing for the unrepentant is this. The consequence follows you all day long. Lantawan niya sa verse, pagbati niya. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring. Only in morning? No. All the day long. While samtang wala pa ginhinulsulan, the consequence continues to follow. And not only your body wears out, but in verse 4, you receive God's discipline. Sige, next. Sige. Ang verse dira, kay adlaw gabi gisilutan mo ako. Nawadan na ako kusog nga daw sa nabulad ako sa init sa adlaw. Sabi no? So, dili lang nagbati siya, na-experience sa padyod ang pagdisiplina sa ang Ginoo. Now, David expressed this kind of discipline, mas medyo descriptive siya. Nantawon nila sa Psalm 38, verse 2 to 8, na description sa kanang experience siya sa pagdisiplina sa Ginoo sa iya. So, tidra sa Psalm 32, verse 2 to 8, basahan ko sa Bisaya, daw sa gipana mo ako o gidagmalan. Sabi no? Nagsakit ako tungod kay nasuko ka sa nahimo kong mga kasalanan. Daw sa malumos na ako sa akong mga sala. Sa makani na mabugat nga palasanon nga dili ko madaog. Tungod nga sa akong kabuang ang akong mga samad nahimong kabahong. Nabako na ako pag-ayo sa labihan nga kasakit. O nagasubo ako tibuok adlaw. Sakit kaayo ang tibuok na akong lawas, o gangot-ngot ang akong mga kilid. Naluya nagyuyod ako pag-ayo, nagaagulo ako sa kasakit nga akong gibati. Grabe na yung description ni David, no? Sang gindisiplina sa Ginoo. Well, when God disciplines whom He loves. Ang iya nga mga anak, tinuod niya nga anak, ang mga nakadawat sa iya, bilang iya Diyos yung mga lawas, ginadisiplina, jud na. When we commit sin, we experience God's discipline. That's why there's a warning sa mga Kristohanon or sa mga Kristohan nga nagapadayon sa pagpakasala o kumpiyansa kaayo nga murag wala man gakatabo sa iyang kinabuhi o murag wala man siya na ginabati sa iya sarili, sa iya kasing-kasing. Now, that's a dangerous experience. So, dire sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 8, so tiyada, anak ko, paminaw kung disiplinahon ka sa Ginoo, o kung badlungon ka, ayaw kaluya, kay disiplinahon sa Ginoo, ang iyang ginahigugma, o kastigo niya, ang tanan niya, gisip niya, ang iyang mga anak. God disciplines His children. Wala ka may kinabati nga muna. Mulag guilt sa imo kasing-kasing. Wala, Jod, do okay lang tanan sa imo ang lifestyle nga pagpakasala. Kung okay lang, Jod, i-check mo nga sarili. Hinod ba, nakadawat ka, Jod, kay Jesus Christ, bilang imong Lord and Savior? O kung ikaw nakadawat na kay Jesus, ayaw hulata nga mag-abot pa ang pagdisiplina sang Ginoo sa ato. Indescribe dira sa Hebrews chapter 12 verse 11, sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. Hinuon
maguol kita. Ayaw na ulata. Repent. Ginulsol. Now, number 3. God's judgment awaits to the unrepentant. Verse 6. Sige, next. God sets the time of His judgment. There's the urgency of repentance na ipagdali sa paghinulsol. Kay wala kita kabalo kung kano sa mag-abot ang paghukom sa Ginoo or punishment sa Ginoo. Na insulti dira, ang tawag sa Bible, basahan ko lang sa King James, no, sa verse 6. So dira, for this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Si David encourage siya sa mga Diyos noon nga mag-ampo sa Ginoo, mangayo pasaylo sa Ginoo while there is a chance. The idea there, when thou mayest be found. No? While there is a chance. There we have this wrong mindset nga kita murag kay gasalig kita, dato kita sa grabe kadako ang grasya sang Ginoo. Grabe kadako ang kaluoy sang Ginoo. It seems to be kita nagaset sang deadline sa Ginoo. Dili pa man maabot ang punishment sa Ginoo kay grabe ang grasya. No. We are not the ones who set the time of His judgment. It is God who sets the time. Pasalamat kita sa atong kinabuhi karon, murag okay ka pa, wala ka pa may ginabati, that is the chance for God. God is giving to you to repent. Because God's judgment might come unexpectedly. Wala kita kabalo. Next. You cannot stop God's judgment. So, tiya dire, no? Sumpay sang verse 6. For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Encourage ni David dira nga mga Diyos noon, panawag sa Ginoo, samtang na chance pa. So, tiya dira, surely in the floods, kung kita magampo, kung kita manawag sa Ginoo, sigurado nga mag-abot, no? Surely in the floods of great waters, mag-abot ang dako nga kalisod. Dili na mag-abot sa imo. So, no? Mag-abot ang dako nga kalisod. Ginidescribe ng floods of great waters. Now, kung i-opposite mo ina-describe surely maabot jud. O kung mag-abot na, kung ikaw mag-newsol, base pa, dili ka ma-appeal. No? When God's judgment comes, it means that you cannot stop God's judgment. There are times, grabe na overwhelmed kita sang kaayo sang Ginoo. Dagan ng Ginoo ginhatag sa atong kinabuhi. Nakalimot kita nga pwede na tanan kwaon sang Ginoo. Galatians chapter 6 verse 7 to 8. I think nabutan ko na mo. Sige be. Sige yung verse. Next. Na. Sige lang. So, tidira sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8, don't be misled. Remember that you can't ignore God and get away with it. Sa inyo, King James, no, God is not mocked. Don't be misled. Remember that you can't ignore God and get away with it. You will always reap what you sow. Those who live only to satisfy their own sinful desires will harvest the consequences of decay and death. But those who live to please the Spirit, the Holy Spirit, will harvest everlasting life from the Spirit. Basa ko diri ang story ni King Saul kasubo, no? Sang ending ni King Saul. Ginpili sang Ginoo nga mangin hari. Unta sa iya na mga anak ang mga sunod nga hari. Pero naging kumpiyansa sa kayo. Kalimot siya ang Ginoo ang nagbutang sa iya sa kana nga posisyon. Ug naabot sa punto nga feeling niya siya ang mas labaw sa Ginoo. May tayo nga magabot na ang gira na ang mga Philistines, sila dili pa sila kalakaw sa gira, ginaulat nila si Samuel nga maghimo sang halad si Ginoo. Ug wala pa kaabot si Samuel, dili kaulat si Saul, siya ang naghimo sang kana nga halad nga supposed to be si Samuel.
Nagatag ang Ginoo kaman kay King Saul nga takiyon nila nga Amalekites og ubuson jud sila kay sobra na jud sila kadautan. Ginbilin niya ang mga matambok nga karnero og ang hari sang Amalekites. Sa pinakauli nga bahin sa kinabuhi ni King Saul, I don't know, posible wala in-expect ni, nag-form naman, nagporma naman, nagkampo naman mga Philistines. Sobra sila kadaghan. Nakulbaan si King Saul. Nangayo sa tabang, nangita sa sang spiritista. At that time, siya man nagpamatay sa mga spiritista. Pangita yung spiritista, pwede mo tawagon si Samuel, kay at this time, patay na si Samuel. Then, ang Ginoo, God allowed niya si Samuel makaistorya sa kay King Saul, ginpa allow sang Ginoong espiritu ni Samuel, may istorya King Saul. Nangayo tabang si King Saul, Samuel, tabanga ako, sa imuon ko, grabe ang kaaway, grabe ang mga Philistines. Siguro nag-aasa pa siya, basi may grasya pa nga maabot. Pero nagtubag si Samuel, mapatay ka. Tanan mo nga mga anak, mapatay. Gingkuha na sang Ginoo sa imo ang kaharian. There are times we thought kumpiyansa kita kayo kay daghan sa maayo nga butang ginhatag ang Ginoo sa aton. We don't realize kumpiyansa kita kayo. We continue to live in sin. We continue to hide our sin. But at the end, dili ikaw nagakontrol sa kamot sang Ginoo. When we continue not to repent, God's judgment will come. Number 4. God's blessings overflows to the forgiven. Makita mo dira sa verse 5, si David ingon siya, I acknowledge my sin. Dawat niya ang iyang asala, naginulsol siya. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. Layo na yung tago, dawat niya sa laya. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Grabe ang kung isipon mo. To be forgiven is a blessing. Because we do not earn it. Salamat kita, naapang pagpasaylo sa Ginoo ba? Ang ginalantaw na ito ng other side, enjoy benefits ang sala. Mo nang ginatago. Pero wala na nalantaw ang benefits ang Ginoo nga gina-offer kung kita mapasaylo. To be forgiven is a blessing because we do not earn it. But then, ang blessings ang Ginoo, when we are forgiven, does not end there. It overflows. Now, makita mo dira sa sunod nga mga verse, ang iyang karon ang blessings, the blessings of being forgiven. Next, sige. You experience His deliverance. Sige. So, tidra, no? Kanang verse, ikaw, karon, so diya, kay napasaylo sa Ginoo, ikaw ang akong taguanan. So sa Ginoo, panalipdan mo ako sa panahon sa kalisod, o palibutan mo ako sa mga taong nagahugyaw sa kalipay tungod sa imong pagluwas kanako. When you sin, you hide. You hide something from God. Ginatago mo na, naulaw ka. When we sin. But when you are forgiven, there's nothing to hide. There's this conviction and confidence. May conviction ka, may confidence ka, nga makatalagan ka sa Ginoo, nga bilang Ginoo mo nga panalipdan. May word isa, panalipdan? Bilang imo nga panalipdan, bilang imo nga deliver, you have that confidence. Because now, you know you are forgiven. Pero kung kita nagapanago sa ato nga sala, kaulaw jud. Kaulaw nga magpaduol sa Ginoo. Another one, sige. Not only experience His deliverance, sige. You experience His guidance, verse 8 to 9. So, Teadre, mingon ka kanako,
Tuluan ko ikaw sa dalan nga angay mo nga gihan. Grabe no? Tambagan ko ikaw samtang nagabantay ako kanimo. Ayaw pagpakasama sa kabayo o mula nga walay pagsabot nga kinanglan paunang busalan o grendahan aron mutuman. The blessing of guidance. Diya sa naginulsor na siya, he has this confidence that God will be my guide. Maigsoon siguro, don't assume when we continue in sin and ask God for direction, you will receive God's direction. No. No, say kumpiyansa ta no. Basa-basa pa ta Bible. Lord, unsay leading mo? Pero di padayon mo gyapon pa kasala. Don't expect you will receive God's direction. You are left in your own means. Hantod ka na lang sa Google Map. Dili paagi sang Ginoo. But when we repent, may nulsol kita sa aton nga sala, we experience God's guidance. We have that confidence that God will guide us when we repent. Pero kung kapadayon kita sa maduwa-duwa ka pa, gaidan kaya ako sang Ginoo. Next. The blessing of being forgiven is that you are surrounded by His... next. Sige. The blessing of being forgiven is that you are surrounded by His unfailing love. Daghan ang mga kalisdanan nga umabot sa mga dautan. Apan ang nagasalig sa Ginoo, higugmaon og panalipdan gayod niya. Wapo no? The blessing of being forgiven. You are surrounded and embraced by God's unfailing love. Now, of course, wala nagasulti dira nga immune kita, wala ka na maagyan nga mga pagsulay. Dili, no? Dili. But you experience nga sa tunga sang pagsulay na ang gugma sang Ginoo nga naga-embrace sa imo. You experience God's comfort. Comfort sang Ginoo sa imo kinabuhi sa tunga sang pagsulay, no? Well, ginsulti dira, while the wicked receive many sorrows. Daghan nga kasubo. So mo na yung advantage. You are surrounded by His unfailing love. And another one, the last. You rejoice. The blessing of being forgiven is that you rejoice in the Lord. Sige, next. Busa, kamong mga matarong, pagmaya kamo tungod sa gihimo sa Ginoo kaninyo, kamo nagakinabuhing matarong, paghugyaw kamo sa kalipay, there is the blessing of rejoicing to those who repent and are forgiven. Naikalipay. As compared sa nagatago kita sa aton nga sila, ate, dalon mo na, baggage na, no? Maski asa ka. But when we will repent and ask God to forgive us, you experience that rejoicing in the Lord. Maison sa Ginoo, there's no point in hiding our sins and continue to live with it. Walay maayo nga palabuton. Kung na'y ginatago kita sa Ginoo, na'y ginatago ka sa Facebook, sa My Day mo, wala na maayo nga palabuton. The end of it is always sorrow. But you have a chance to experience great blessing from God. Repent and stop living and hiding our sins. There are great blessings of being forgiven. Ayaw kong pailad kay Satan, ngayon dira nga dagan mawala sa imo. Wala ginastorya sa imo ang mga panalangin nga mahatag sa Ginoo kung kita mangayo pasaylo sa Ginoo. O ang panalangin sa gipasaylo. Why? Why there are great blessings of being forgiven? Number 1, God always desires to bless you. Number 2, there's torment to the unrepentant. Number 3, God's judgment awaits
to the unrepentant. And number 4, God's blessings overflows to the forgiven. Ang kinabuhi sang Kristohanon is a life of always continuous repentance. Nadyo na, kaya siyempre, ato niya state, original state nato, makasasala mo. No? And samtang nagakinabuhi kita diri sa kalibutan, murag pareho sa sculpture, ginatanggal ang mga edges nga dili maayo. Hantod nga mahimo nga forma, maayo nga porma sang sculpture. Mao man naton nga kinabuhi nga Kristohanon. It is a life of repentance. But there's great blessings when we repent. There's great blessedness on the forgiven. May this be a challenge sa aton pag kinabuhi ang Kristohanon, no? Or being isa ka iglesia, no? Unta nga aton nga pagsimba, kalipay jud ba? Dili ka nang ginaagwanta o ginapugos. Hindi kalipay jud nga makalagad kita sa Ginoo. Og na-experience nato ang pagpasaylo sang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. I believe, Lord, ikaw nagaistorya sa amo nga kasing-kasing karon. Lord, wala kami may matago sa imo. And many times ginailad namo amo niya sarili. Wala man ka manong iban. Pero Ginoo, ikaw nakakita sa mga kasing-kasing. Lord, nakapaduol kami sa iyo. Nagapangayo sa pasaylo sa among kasalanan. Lord, help us not only to repent for the sake ng usabon liwat usab, but to repent, O Lord, because we want to experience the blessing na gikan sa imo. O Lord, give us always a humble heart. And we are thankful, Lord, na imo promise sa imo grasya. Ginsulti dira sa imo pulong that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Yes, salamat Pastor, salamat no sa pulong sa Ginoo. So there is a time no nga makahinulsol pa ta because death is certain no sa tuwa nga kinabuhi and someday we face God no. So isitel gyud nato tuwa nga tagsa nga kinabuhi. So in our closing hymn, let us sing I am thine, O Lord. Hangin ang tanan sa pagtindog for our closing hymn. Okay, stanza number 1. Ready, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thine unto me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Going nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou wast died. Drawing nearer, nearer,
question? Shall we bow our heads? No? Mga hinigugma, this is about some righteousness of life na atong pamalandungan this morning. I hope and pray nga you have to examine yourself. Aron nga makasimba kita sa Ginoo nga there is freedom in your heart. Kaya kabay pa nga ang atong pagsimba, maging isa ka pagsimba nga malipayon because we are worshiping God with a clean heart. I hope and pray na kinikamaturan magdarasan pagbaylo sa atong kinabuhi. So we pray. Our gracious God and Heavenly Father, we are so grateful, O God, for this wonderful day which you have given us. Worship is a privilege. We praise the Lord and we thank you again for the joy which you have given to us because of so many spiritual truths that you have given us, O God. And we are rejoicing because of that. Thank you so much again, O God, for this time that we can spend for your glory and honor. May the honor, glory, and praise be always in our heart as we continue worshiping you, Lord, in spirit and in truth. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is pleasing, well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.